Pag-aaral natin si Te Arimas. Si Te Arimas is continuing state resulting for a purposal action or intentional. Ibig sabihin, the action is intentionally by Somebody. Sino may gawa? Speaker o somebody? Somebody. Somebody. At ang ating verb ay always Transitive. transitive. Verb. Hindi kayo pwedeng gumamit sa te arimas ng intransitive. Kailangan nakatransitive tayo palagi. Okay, so balik tayo lesson 6. Minano ni Hongo N5, I open the door, meron kang agent and the direct object. Doao, akin. Him. Then balik tayo kahapon, yung, ano ba yun? The door is open from that moment na nakita mo, bukas yung pinto or kanina pa nakabukas yan na nagpapatuloy yung state ng pagbukas. Dowaga. Famous. Yan. Dito naman, the door has been opened. Someone did the action for the purpose. Dito, someone did the action, may gumawa, kaya ang verb natin ay Transitive. kailangan lang i-form mo siya. So, pero ang particle ay nananatiling particle. Ga. Yan. So, dowaga, akite. Arimas. Sa N5, pag tinanggal nyo po yung te form, wala pong intentionally done by somebody. Kundi, sinasabi mo lang na may nakalagay na bag sa Ibabaw. Samantalang dito sa N4, gagawin mo po yung okimas na te form. Oite arimas, it means somebody put the bag on the Table. table. Ayan, si te arimas na merong adverb na mo. Ibig sabihin, intentionally that some preparation has been done, often use simu. Can use both speaker and other person. Sinadya ng listener o sinadya ng speaker ang ano? Magpreparasyon or prepared. Pero pag walang mo, hindi pwede gamitin ni speaker yun. At saka hindi napasok si preparation kung wala pong mo. Ang meaning lang, intentionally done by somebody na walang preparation. Pero kung lalagyan mo ng mo yan, ano mangyayari? Nandyan na yung sinasadya ng speaker o ng other person ang preparation or paghahanda.